Gandang umaga sa lahat at nakakalula ang mga balita sa Pilipinas ngayon. Graft and corruption, left and right pala dito ang DPWH. At saka yung pinakabagong shorts natin sa YouTube ay ang titulo ay trillions of pesos already lost, or trillions of pesos already in quantified and unquantified losses to graft and corruption in the Philippines. Totoo yan. Kasi nga noon pa yan. It is accumulated. At ang masama pa dyan kung iisipin mo yung unquantified losses. Kasi nga ang bilyones, bilyones, kung yan ay napunta sa tamang paraan ng paggastos ng ating mga pera, ay yan ang mga bagay na sana ay nagbigay na sa atin ng napakalaking progreso. Look at Singapore. Singapore is very small, but they're only, ang kanilang paraan ay honesty and integrity in governance. Ang kanila lang naman ay good governance Singapore. Bakit sila ngayon ang the main hub of containerized shipping? We are the most strategic. You ask President Donald Trump. You ask the armed forces of the United States of America. We are the most strategic, defensively and economically, militarily, and economically. Bakit ang Singapore ang mas tinso ngayon? Piso pa lang sa atin, sa kanila 46, 47 pesos na. Tingnan mo ang asinso nila. Sana dito sa Asia tayo ang pinakamayaman dahil sa napakaraming resources natin. Kaya nga lang, masyadong napakalaki ang ginawang abuso ng mga nasa gobyerno. Kaya dapat tigilan na yan. Tigilan na yan. Ito, kamukha nito, napakasimpleng bagay ito. Itong nangyayari ito sa Barnes. Although malaki ang pag-asa natin ngayon dahil matatapos na yung tulay sa Samal Island, Davao City Connector Bridge. Mga 4 na kilometro yan na ginagawa nila ngayon. At kung matapos na yan, ay matatanggal na rin itong napakasimpleng problema. Hindi ito simple ang problema. Ang gawain ay simple lang naman yan alam mo kung magkano ang nawawala dyan, wastage ng mga gasolina ng mga sasakyan dyan. Lalo na kung itong napapanood mo, weekdays yan. Kung weekends yan, Sabado at Linggo. Ngayon nga kahit weekdays, mahaba pa rin ang pila niyan. Alam mo kung magkano ang nawawala sa mga motorista dyan? Kaya kung ako nagpa-parking dyan, pinapatay ko talaga yung yung makina ng sasakyan. 1 oras, 2 oras. Yun ang weekdays namin 1 oras pa rin ang pila mo. Magkano ang nawawala sa yung gas? Tsaka pag palaging naka-idle yung makina mo ng 1 oras, 2 oras, madaling masira yan. Aside from losing a lot of gasoline, simpleng efficiency lang naman yan At saka yung ordinances, mag-isip kayo dyan. Kayo dyan sa Samal at kayo dyan mga konsihal sa Davao City, mag-isip kayo ng paraan dyan para maibsan yung kung ito nangyayari ito sa Japan, hindi ka maghihintay ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, pipila ka dyan. Bakit ganun? Isipin mo na lang, kung araw-araw, those are economic losses actually. If you quantify all those, ano yan? Malaking kawalan yan sa ekonomiya ng ating syudad, ng ating bansa. Although yan sila, mga mayayaman yan, pero alam mo,
Pag yumaman ang tao, isa lang ang dahilan yan. Siya ay nagpupunyagi o siya ay isang magnanakaw sa gobyerno. Ngayon, ganon ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Isipin mo, bilyones. Pero alam naman natin na walang magandang patutunguhan yung pagnanakaw ninyo sa gobyerno. Yan, pag umasenso ka sa tamang paraan, negosyo, mabuting negosyo, nakapagpatrabaho ka ng mga maraming tao, binuhay mo ang maraming pamilya, yan, may blessings ang Diyos sa'yo yan. Pero isipin mo yan, yung magnakaw ka ng hindi mo pera, sagrado pa naman yan dahil pinaghirapan ng mga Pilipino yan. Isipin mo na lang, halos 120 million na tayo ngayon eh. Pati yung anak mo na nasa sinapupunan mo pa, magbabayad na ng tax dahil sa expanded value added tax ni Secretary Recto nung senador pa siya. Diyan man nagkapira ang gobyerno. Kaya nagkakaroon ng standardization of salary. Meron na tayong, wala ka nang maririnig ngayon pag nagre-retiro ang nasa gobyerno. Hindi mo na maririnig sa kanila na maghihintay pa sila kung kailan sila bayaran ng kanilang pensyon. Kasi ang sasabihin ng ahensya nila, walang pera ang gobyerno. Ngayon, kaya ito nga ang nagbuhay sa atin, taxation. Yung mga tariff, taxation, yan ang nagbuhay sa atin. Kaya sagrado yan. Kaya huwag ninyong nakawin. Kasi nga, pag nakawin ninyo, sarap lang ng buhay nyo, mga ilang araw, kung aabot man ng taon, swerte ka na rin dyan. Pero paganahan ka sa demonyo, ana ba? Kung ang imong kwarta kinawat na inimugikan sa tax, paganahan ka sa demonyo, ana. Kaya kana mga butang nga dili maayo, ang kakontrola, ana, demonyo. Pag abot sa panahon, ana, kusukusuhon ka sa demonyo, ana. Walang magandang patutunguhan yan. You cannot mock God. Whatsoever thou sowest, thou will reap. Kung ano ang itinanim mo, yan talaga ay aanihin mo. Totoo yan, nasa Biblia yan. Basahin ninyo yan. Hindi lang puro pera ang nasa isip ninyo. Kaya yung mga flood control natin, ang daming flood control projects natin, kasing dami ng mga namamatay sa Cebu. Pag binagyo tayo dito, kala natin, typhoon lang, simpleng ulan lang na magbibigay sa atin ng buhay. Yun pala, ang daming namatay. Ang daming mga property ang nasira. Tingnan mo yung mga kotse sa Cebu. Saan ka makakakita ng gano'n na simpleng typhoon? Yung super typhoon, nadala lang yan sa dasal ng mga Pilipino eh. Kaya hindi masyadong malaki. Kasi, nakakaiyak nga yung nangyari sa Cebu. Yung mga kababayan natin dyan. Kaya, ang mga Pilipino, nagdasal. At, yan. Super typhoon yun. Alam mo yung Yolanda. Yung Yolanda, grabe ang pagkadami-dami na namatay sa Yolanda. Pero ito, super typhoon, kasing lakas yan eh. Yung nagdaang typhoon 1, kasing lakas ng Yolanda yan. Kaya nga lang, ang mga Pilipino ay madasalin. Marami ng mga Pilipino ngayon na nagdadasal sa tamang Diyos. Hindi yung magdadasal ka sa Diyos-Diyusan. Kayo diyan sa Cebu, ang dami ninyong Diyos-Diyusan diyan. Huwag kayong magdasal diyan. Diretso tayong lahat sa Panginoon. Panay ang panawagan natin ng Lord heal our land. Tapos inaabuso naman ng mga tao sa gobyerno. Walang mangyari sa atin yan. Kung Lord heal our land, dapat seryosohin natin yan. Ayusin na natin yung paraan natin sa gobyerno. Napakayaman ng Pilipinas. Tayo naman ay hindi naman lahat ang ating mga salita dito ay puro hindi naman, tayo naman ay nagdadasal nga tayo, pero kailangan nating mangungusap sa ating
mga kababayan. Diyan sa ferry boat, ang daming, wala, pasensyoso ang mga Pilipino eh. Yung mga kabataan natin, kakanta lang yan dyan sa simbahan. Wala yang pakialam sa mga nangyayari sa gobyerno ngayon. Kung walang magsasalita, walang mangyari sa bansang ito. Ang lungsod nga sayod mo ay maghatag og kusog sa atong demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mo ay magpukan sa atong kagawasan.